So first, yung gagawin natin ay i-flash muna natin yung Vim file kay ESP32. So saksak natin yung ESP32 natin sa laptop natin. Pagkatapos natin isaksak, refresh lang para mabasa ng program. Tapos yan. Tapos pag click natin ng flash, may makikita tayong connecting. Ibig sabihin yan, i-press natin yung boot sa ESP32 natin ng mga 2 seconds para mag-proceed yung flash. Yan, hintayin lang natin matapos. So after mag-flash, proceed na tayo sa setting natin. So on lang natin yung Bluetooth ng cellphone natin o tablet. Tapos connect tayo sa Bluetooth ng ESP32. So after nyan, install natin yung app. So click more details, install without permission. So after nyan, punta tayo sa app. Long press natin app info. Tapos minimize natin. So open natin yung app, fix default. Access denied. So open natin yung app info. Tapos may makita yan, allowed restricted apps. After natin ma-allowed yan, pwede na natin i-accept yung permission. So ito, yan. So dyan, pili tayo standalone. Add lang natin yung license natin. Tapos activate. So after nyan, pindutin natin yung 3 dots doon sa taas. Sign in admin 1, 2, 3, 4. Yan yung default niya, login. And then pagkatapos nyan, system, Bluetooth allow. Tapos click natin yung G key, phone rental, tapos connect tayo. Tapos pag makita natin connected na, so okay na yan, pwede na tayong maghulog sa ESP32. So yan, mag-show na yung please insert coin. Tapos admin 1, 2, 3, 4. Tapos add tayo ng apps, authorize app. Yan, dyan. Yun. Yung default pin is D13 for coin and D14 for phone relay pin. So yan, nag-insert coin na ako dyan. So yan, working na yung apps.